Magandang araw po sa inyo, Sir Misterio, at sa lahat ng nakikinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marites, taga Quezon City. Isa akong mananahi at gusto ko lang pong ibahagi ang karanasan naming magpipinsan noong burol ni Papa. Noong 2015, namatay si Papa dahil sa stroke. Maraming tao ang nagpunta kasi kilala siya sa lugar namin bilang mabuting barangay tanod. Ang daming bisita at syempre sobrang abala namin sa pagluluto, pakikipagkwentuhan at paglilinis. Sabi ng mga matatanda, bawal daw magwalis kapag may patay kasi parang tinataboy mo ang kaluluwa. Pero yung pinsan kong si Carlo na hindi talaga naniniwala sa mga pamahiin, nagwalis siya bandang tanghali kasi ang dami daw kalat. Wala naman nangyari nung una, pero nung gabi habang nakatapat siya sa mismong kabaong ni Papa, bigla siyang namutka. Nagdilim daw ang paningin. Tapos bigla na lang siyang natumba. Nagtakbuhan ng mga tao. Akala namin inatake siya. Pero nung tinignan ng kapitbahay naming nurse, normal naman daw ang tibok ng puso niya. Para lang siyang nawalan ng malay. Ang mas nakakakilabot, sir, bago siya bumaksak, narinig daw siya ng pinsan ko na si Ate Linda. Bumubulong daw si Carlo na wag po tito. Pagkatapos nun, saka siya nahimatay. Tinawag namin ng isang albularyo kinabukasan at ang sabi niya, hindi pa daw po handa umalis yung kaluluwa ni Papa at nabasusan daw sa pinsan ko na si Carlo dahil siya na mismo ang nagpapaalis sa kaluluwa ni Papa. Hindi ko po talaga yung makakalimutan at tuwing magkikita kaming magpipinsan, palagi pa rin po naming napagkukwentuhan. Magandang gabi, Sir Misterio, at sa mga nakikinig sa channel mo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kenneth, isang security guard mula Pampanga. Gusto ko lang i-share yung nangyari sa lamay ng tita ko na hanggang ngayon kapag naaalala ko, kinikilabutan ako. Pamahiin na raw na kapag may namatay, dapat tinatakpan ng lahat ng salamin sa bahay. Ang paliwanag na matatanda, baka raw makita ng kaluluwa ang refleksyon niya at doon siya matrap. O kaya naman baka may makakita ng iba. Noong 2017, namatay yung tita ko dahil sa cancer. Sa sobrang pagmamadali, hindi namin natakpan ng lahat ng salamin. May naiwang isa sa kwarto niya. Isang gabi, naglalaro yung pamangkin kong babae. Mga 7 years old pa lang siya noon. Pumasok siya sa kwartong yon, tapos bigla na lang siyang lumabas na nanginginig. Halos hindi makapagsalita. Nang kalmado na siya, sabi niya, nakita ko po sarili ko sa salamin pero nakahiga ako. Nakaputi, may kandila sa tabi. Sir, ganun na ganun ang itsura ng tita ko sa kabaong. Nung gabi na yon, natakpan agad ng tiyuhin ko yung salamin. Pero kahit ganun, 3 araw na halos hindi makatulog yung pamangking ko kasi panay daw ang panaginip niya ng kabaong. Doon ako naniwala na hindi basta-basta pamahiin lang yun. Totoong may dahilan kung bakit ginagawa ng mga matatanda. Hello, Sir Misterio, itago niyo na lang po ako sa pangalang Alan, jeepney driver mula Batangas. Isang kakaibang karanasan ang gusto kong ibahagi tungkol sa lamay ng lola ko. Pamahiin daw na kapag may burol, hindi ka dapat naghahatid ng bisita palabas ng bahay. Kasi raw parang inihahatid mo na rin ang patay. Hindi ko noon pinansin kasi modernong panahon na. At sanay akong magbigay galang sa mga bisita. Isang gabi ng lamay ni Lola, nagpaalam yung kapitbahay naming si Mang Ben. Natural po na ihahatid ko siya hanggang kanto. Kasi madilim at gusto ko rin makasigarilyo. Pagbalik ko, nakita ko agad yung nanay ko. Galit na galit. Sabi niya, bakit mo siya inihatid? Bawal yan. Para mo na rin inihatid ang kaluluwa ng nanay ko. Di ako naniniwala. Pero nung mismong gabi na yon, sobrang lamig ng pakaramdam ko. Lahat ng tao pawis na pawis sa init. Pero ako nanginginig. Kinabukasan, nilagnat ako at nanaginip ako ng paulit-ulit. Nakita ko si Lola, nakaupo sa tabi ng kama ko. Hawak yung braso ko at parang hinihila ko papalapit sa kanya. Nagising ako ng biglaan at pawis na pawis. Pagka umaga,
Dinala ako ni mama sa simbahan at pinabless ako sa pari. Doon lang nawala yung lagnat at yung panaginip ko. Simula nun sir, kahit anong mangyari, hindi ko na inihahatid ang bisita kapag may burol. Magandang araw po Sir Misterio. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jessa, tindera sa palengke mula Laguna. Ito ang kwento ko tungkol sa nadaanan kong lamayan. Sabi ng matatanda, kapag dumadaan ka sa bahay na may patay, dapat magsalita ka ng makikiraan po o magdasal kahit konti. Pero dahil nagmamadali ako pauwi galing palengke, dire-diretso lang ako. Hindi ako nagsalita, hindi ako nagdasal. Pag uwi ko, nilagnat ako bigla. Hindi basta lagnat lang sir. Kasi parang bigla akong nanghina na para bang may mabigat na nakapakaw sa dibdib ko. Kinagabihan, panay ang panaginip ko ng kabaong. Nakikita ko raw yung mismong kabaong na nadaanan ko at may kamay na kumakaway sa loob. Nung ikatlong gabi na hindi pa rin ako gumagaling, dinala ako ng nanay ko sa simbahan. Binuhusan ako ng holy water ng pare at pinayuhan ako na kapag may dadaanan akong lamayan, dapat magdasal ako at magbigay galang. Doon lang ako gumaling at hanggang ngayon sir, kapag may nadadaanan akong burol, kahit gaano ako busy, nagdadasal ako o kaya sinasabi ko na makikiraan po. Magandang araw sa inyo, Misterio. Ako po si Rolando, magsasaka mula Iloilo. Ito ang kwento ko noong lamay ng tiyuhin ko. Sa probinsya namin, pamahiin na kapag may patay, dapat laging may gising buong gabi. Hindi pwedeng sabay-sabay matulog lahat kasi baka may mangyaring masama. Noong ikatlong gabi ng lamay ng tiyuhin ko, napagod lahat ng tao. Dahil sa kakabantay, kakasikaso sa mga bisita at pag-aayos, lahat nakatulog ng sabay-sabay. Ako lang ang nagising kasi parang may humihila sa kumot ko. Pagbangon ko, tahimik ang buong bahay, walang tunog. Wala man lang huni ng kuliglig sa labas. Doon ko napansin sir, nung kabaong gumagalaw, para bang may kumakatok mula sa loob. Lumapit ako dahan-dahan, nanginginig. At habang papalapit ako, malinaw kong narinig ang boses ng tiyuhin ko. Bakit walang nagbabantay? Tumakbo ako agad, ginising ang lahat ng tao. Pagkatapos nun, hindi na namin hinayaang sabay-sabay matulog. Mayroong laging nakabantay hanggang mailibing siya. Magandang araw po sa inyo, Sir Misterio, at sa lahat ng nakikinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Elena, isang guro mula Bulacan. Hindi ko talaga makakalimutan ang karanasan kong ito kasi hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot sa tuwing may burol. Noong 2016, namatay ang kapitbahay namin si Mang Tonyo. Malapit lang ang bahay nila sa amin. Kaya halos gabi-gabi, nandun ako para makiramay. Siyempre, tulad ng nakasanayan, may kainan. May mga naglalaro ng baraha, may mga nagkukwentuhan. Nung isang gabi, natapos na yung padasal at nagsimula na ang kainan. Ang daming nilutong pansit at tinapay. Dahil nagmamadali akong umuwi, hindi ko na nagawang kumain doon. Kaya nagpasya akong magbalot ng pansit at tinapay para makain ko sa bahay. Hindi ko alam na mahigpit pala yung pamahiin na bawal mag-uwi ng pagkain mula sa burol. Pag-uwi ko, ininit ko yung pansit at kumain. Wala naman akong napansin nung una. Pero mga bandang 12:00 ng gabi, bigla akong nagising dahil parang may mabigat na nakaupo sa tiyan ko. Hirap na hirap akong huminga. Pagmulat ko, nakita ko sa paanan ng kama ko, may anino ng matanda. Nakaupo, nakatitig lang sa akin. Sir, hindi ko po maigalaw ang katawan ko. Parang pinipigilan niya akong gumalaw. Pinikit ko ang mga mata ko at nagdasal ng ama namin. Pagdilat ko, wala na yung anino, pero basang-basa ng pawis ang buo kong katawan. Kinabukasan, kinuwento ko sa nanay ko.
Sabi niya, mali daw ang ginawa ko kasi yung pagkain sa burol ay para lang sa mga nakikiramay doon. Hindi dapat inuuwi kasi parang dinadala mo rin ang kaluluwa ng patay pa uwi. Para makabawi, binalik ko yung natirang pagkain sa lamay at nag-alay ako ng dasal kay Mang Tonyo. Pagkatapos nun, doon lang ako nakatulog ng mahimbing at hindi na ulit yun nangyari. Simula nun, kahit anong sarap pa ng handa, hindi ko na talaga iuwi ang pagkain mula sa burol. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Misterio, at sa mga nakikinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Rico, isang call center agent mula sa Quezon City. Medyo kinikilabutan pa rin ako tuwing naaalala ko ito, kasi pakiramdam ko, muntik na talaga akong mapahamak. Nangyari ito noong 2019, kasabay ng burol ng tita ko sa probinsya namin sa Nueva Ecija. Dahil hindi ako madalas nakakauwi, sinulit ko na ang bawat araw ng lamay. Sa probinsya, alam naman natin, halos 1 linggo ang burol at araw-araw may dasal. At syempre may mga pamahiin. Isa sa mga paulit-ulit na bili ng mga matatanda noon, wag na wag kayong maliligo pagkagaling sa lamay. Lalo na kung hindi pa naililibing ang patay. Delikado yan. Sa totoo lang, hindi ko masyadong pinaniniwalaan noon kasi feeling ko sobrang init, sobrang pawis at galing pa ako sa biyahe. Kaya nung 3 gabi ng burol, pag uwi ko sa bahay, dumiretso ako sa paliguan. Ang sarap sa pakiramdam, parang nawala lahat ng pagod ko. Pero sir, doon nagsimula ang hindi ko makakalimutan. Habang natutulog ako, bigla akong nagising kasi parang may malamig na kamay na humahaplos sa binti ko. Pagmulat ko, may nakita akong babae sa paanan ng kama ko. Maputla siya, mahaba ang buhok at nakasuot ng puting damit. Hindi ko makita ang mukha niya kasi nakatungo lang siya. Pero ramdam kong nakatitig siya sa akin. Hindi ako makagalaw, parang naipit ang buong katawan ko. Habang nakahiga ko, bigla siyang dahang-dahang gumapang paakyat sa gilid ng kama. Sir, ramdam ko yung malamig na hangin at yung bigat ng katawan niya habang lumalapit sa akin. Na sobrang takot, naisip kong tawagin yung nanay ko na nasa kabilang kwarto. Pero walang lumabas na boses sa bibig ko. Humikit na lang ako at paulit-ulit na nagdasal. Ilang sandali, naramdaman kong biglang gumaan yung paligid. At nung dumilat ako, wala na yung babae. Kinabukasan, ikinawento ko sa nanay ko. Sabi niya, sinabi ko na sa'yo, bawal maligo agad pagkagaling sa lamay. Kasi raw, bukas pa yung pinto ng kaluluwa ng namatay. Kapag naligo ka, para bang inaanyayahan mo silang sumama sa'yo sa bahay. Sir, mula noon, kahit anong init ng panahon, kahit may pawis pa ako, hindi ko na talaga inuulit ang paliligo agad pagkatapos ng burol. Hinihintay ko na lang talaga matapos ang libing bago bumawi.